Okay, Blessed Lord's Day, everybody. Bago po tayo dumako sa ating hearing of the word, short prayer muna po. Panginoon, marami po salamat, Lord, sa pagkakataong binibigay mo sa amin upang magsama-sama at magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na to, sa sandali nito, unahin ko na po ang pasasalamat para po sa mga answered prayers. Truly, Lord, the miracles you performed then, you still perform today. Maraming salamat po, Panginoon. At dalangin ko po na ipagkakaloob mo sa amin, the knowledge, the understanding, the wisdom, para sa aming pakikinig po na iyong mga salita, ay maunawaan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. At ipagkaloob mo po sa amin, Panginoon, ang desire na magamit namin ang inyong mga salita sa aming mga buhay. I-bless mo po lahat po na nakadating sa Sunday service. This is my prayer in Jesus' mighty name. Amen. So, ang topic po natin for today ay lahat tayo merong pinagdadaan ng bagyo sa ating mga buhay. So, I'll give you the key verses muna. Okay, James 1, 2-4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. From Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe. And from the book of Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Thank you, Lord. All of us experiences a storm in our life. Lahat ng tao, one way or the other, nakakaranas ng bagyo sa buhay. Lahat tayo, sigurado, meron ng pinagdaanan. May pinagdadaanan sa ngayon at may pagdadaanan pang bagyo sa ating mga buhay. Yung bagyo na sinasabi ay yung mga pagsubok, yung mga trials, yung mga mabibigat na problema na dumarating sa atin. Parang ay dito lang yan eh, hindi mo po kumbaga sa weather. Hindi ba, hindi naman dumadaan yung isang taon na hindi tayo nakakaranas ng bagyo. Minsan, merong mga bagyo sa ating buhay na madali lang. Mabilis na dumarating, mabilis din naman kumaalis. Okay, ibig sabihin, madaling masolusyonan. Minsan, merong mga bagyo na kayang-kaya natin. Yung bagang signal number 1 lang eh. Maaring mahinang ulan lang, o kaya mahinang hangin lang. Ito yung hindi naman nagdadala ng panganib sa ating mga buhay. Pero minsan kasi, merong mga bagyo sa ating buhay na kapag dumating, sobrang lakas. Na kapag dumating, sobrang tagal na stay, ayaw umalis. Na kapag dumating, totoong nawiwindang yung ating mga buhay. At minsan pa nga, nagkakasunod-sunod yung mga bagyo yan sa ating buhay. Halimbawa na lang, nagkasakit yung kapatid mo, tapos magkakasakit pa yung tatay mo, o kaya, namatayan ka ng kapatid, hindi pa matapos yung pagdadalang hati mo, susunod naman yung tatay mo. Minsan naman, lubog na sa utang yung mga magulang, mapag-aral lang yung mga anak, nagiging pasaway pa yung mga bata. So, masakit na nga yung ulo ng magulang, sasama pa yung loob. Kasi hindi pinapahalaga yung mga effort nila. Minsan naman, nangyayari, tumutulong ka sa may problema. Tapos, babalik ka rin ka pa at sa dulo, ikaw pa yung masama. Yan yung mga bagyong napakahirap harapin. Napakalakas, nakakalunod. Pero tandaan nyo ito ha, mga kapatid. In the midst of the storms of life, meron pong mabuting balita. Una po, habang may bagyo, bibigyan ka ng Diyos ng bangka
para dyan sa bagyong pinagdadaanan mo. It means, kung may paparating na bagyo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka niya pababayaang lumubog. Hindi ka niya pababayaang malunod. Pagdating ng bagyo niyan, meron kang salbabida. Meron ibibigay ang Diyos sa iyo para makaligtas ka. Sa totoo lang naman po, mga kapatid, hindi po kagustuhan ng Diyos na tayo ay mapabayaan, na tayo ay malunod at masawi. Amen po ba? Amen. Tandaan natin, mga kapatid, God will not allow us to go down in our storms. God will not allow us to drown in our storms. Gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para maligtas tayo, para hindi tayo malunod. Tingnan po niyo yung kwento ni Noah. Kilala niyo si Noah in the Bible? Bago po dumating yung malaking baha, yung dilubyo, di ba pinagawa si Noah ng Diyos ng isang malaking bangka? Yan po yung yung Noah's Ark. Niligtas siya at ang pamilya na ng Diyos. Alam niyo, kung mapagpakumbaba ka sa Diyos, kung nananalig ka sa Diyos, kung tapat ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaang malunod. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para mailigtas ka sa unos. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi man ititigil ng Diyos ang pagdating ng mga bagyo, hindi ka naman niya pababayaang malunod at masawi. Actually, hindi naman po ipinangako ng Diyos na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok. Pero, ipinangako niya na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Alam ng Diyos, walang malilihim sa Kanya May mga problema na dumati sa buhay natin, pero hindi niya pinababayaang harapin natin to ng walang tulong na galing sa Kanya. Bababasa po sa Psalm 121, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Hallelujah! Praise the Lord. Tingnan nyo, nagkasakit kayo. Yung darating na pera para magamit nyo, pambili ng gamot. Madala yung sakit nyo. Kailangan nyo ng operasyon. Wala kayong pera. Pero may darating na pambayad sa inyong operasyon. Lubog na lubog kayo sa utang. Pero kapatid, may buhay pa rin kayo. Araw-araw, may lakas pa rin kayo para makapagtrabaho, para makaahon sa inyong kahirapan. Minsan, kung makakaramdam tayo ng sobrang lungkot, depression, isipin na lang natin, nandyan pa rin ang Diyos, hindi tayo nag-iisa. At sa ating pinagdadaanan, tandaan niyo to, kasama natin siya. Palagi siyang nakikinig at alam niya ang ating mga pinagdadaanan at bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Itanong natin sa ating sarili. Ngayon ba, sa gitna ng ating mga bagyo, ano po ba yung bangka na binigay ng Diyos sa atin? Okay. Meron po. Meron. At hindi tayo hahayaan ng Diyos na lumubog at malunod sa bagyo. Meron po isang short story. Okay, ang title po niya ay How Blind Can You Get? Gano'n ka kagulat. Okay. Kasi po ganito yan Meron pong matinding bagyo noon. Tapos sa isang lugar po, talagang kailangan ilikas yung mga tao. Kasi talagang taas na po ng taas ng tubig, ang lakas-lakas ng hangin. Okay, meron po isang lalaki. Dumaan una po yung rescue ng barangay. Tapos sabi sa kanya, halika na, sabi gano'n. Sumama ka na kasi kailangan na ilikas ang mga tao, mag-i-evacuate na kasi pataas ang tubig. Kaya sabi ng lalaki, ay, sige na, kasi naantay ko ang Diyos, ililigtas ako. So, syempre, hindi naman siya mapilit, marami pa i-rescue, iniwan na siya. So, taas pa rin po ng taas ang tubig, ang ginawa ng lalaki. Umakyat na siya doon sa second floor ng bahay niya. Ngayon, may dumaan naman ngayon na ibang rescue boat na, kasi mataas na yung tubig. Naku, sabi sa kanya, ni
yung rescue boat. Ngayon, tumaas na yung tubig, umabot na sa second floor ng bahay niya, wala na siyang choice eh. Umakyat na siya ngayon sa bubong. Andun na siya sa bubong. Ang dumating, helicopter na, rescue. Sabi, halika na, sabi ko, sumisigawin na sa helicopter. Umano ka na, dapat na namin yung hagdan para makuha ka na namin. Pero sumagot yung lalaki, sabi niya, hindi, sige na, sabi niya gano'n. Kasi darating ng Lord, siya magliligtas sa akin. Well, umalis na helicopter, wala nang sumunod na rescue. So, di ko na siguro kailangan sabihin sa inyo kung ang naging ending ng lalaking ito. Okay. So, actually po, alam niyo, sa totoo lang, parang nakita ko sa kanya, hyper faith siya eh. Ang taas ng faith niya eh. Kasi ang paniniwala niya, darating ang Lord para iligtas siya. Pero alam niyo, ang isa ng pagkakamali niya, hindi niya binuksan ang sarili niya. Hindi bukas ang mata niya, hindi bukas ang tenga niya, hindi bukas yung isip niya. Kasi alam niyo ang Lord, you have to be open to Him. Because in the midst of your storms, pag nagpadala siya ng bangka para sa inyo, kailangan open kayo sa lahat ng possibilities, sa lahat ng maaaring gawin niya. Because to God, nothing is impossible. Okay, so pangalawa po, magandang balita. Just believe, maniwala ka. God will see you through the storm. Believe, maniwala ka, that you will overcome the storm. Sasamahan ka, gagabayan ka ng Lord, hanggang malampasan mo ang bagyo sa buhay mo. Magtatagumpay ka laban sa iyong mga problema, laban sa iyong mga pagsubok. Hindi kasi titigil ang Diyos hanggang hindi ka magwagi. Yun ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. So kapatid, ano man ang problema mo, huwag kang susuko, huwag kang titigil, huwag kang tatalon sa bangka. Kahit hirap ka na sa sitwasyon, magpatuloy ka lang, lumaban ka. Diba sabi nga, habang may buhay, may pag-asa? Tsugain mo lang, tiisin mo lang, matatapos din yan. Kahit ano pang lakas ng bagyo, kahit ano pang tagal ng bagyo yan, lilipas din yan. Patuloy ka lang maging tapat sa Diyos, because in the end, God will reward your faithfulness. Amen po ba? Amen. Yes. Ang pinagpapala ng Diyos, yung ginagantimpalaan ng Diyos, yun yung mga tapat sa Kanya. Ang nililigtas niya, yung mga tapat sa Kanya. Nung time ng dilubyo, ng great flood, sa dami-dami ng tao, bakit si Noah ang niligtas ng Diyos? Kasi, tapat siya. Alam niyo nung time na yun, punong-puno na po ng masasama ang mundo. Pero meron pa din isang taong matuwid at si Noah yun. Basta maging tapat ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Sa gitna ng bagyo, papatnubayan ka ng Diyos, tutulungan ka niyang makalagpas sa bagyong yan. Kaya kapatid, ngayon pa lang, magpasalamat tayo sa Diyos at hingin natin sa Kanya ang kalakasan, patnubay, grasya para malagpasan natin ang mga bagyo ng buhay natin. So let's go back to the key verse. Isa na lang po bibigay ko from Proverbs 18:10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe. So, sa Diyos natin makikita ang ating kanlungan. No matter what situation, pagdaanan natin, sa Diyos tayo tumakbo. Manalangin tayo sa Kanya dahil nakikinig siya at sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo na nagbibigay ng pag-asa at buhay sa amin. Thank you, Lord. Palakpak naman po para sa Diyos.